Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Samahan niyo po ako. Gagawa po tayo ng Calandios oil na double burner mga kapatid. Ang design niya po ay hindi po lumiliyab. Tara, samahan niyo po ako at ituturo ko po sa inyo isa-isa. Unang-una po magcutting po tayo ng stainless plate para po sa kanyang chamber cover mga kapatid na anti-liyab. Ito po ay para sa gilid niya po, para yung pressure niya po ay diretso pataas. Ito na po, naputol na po natin. Dalawa po yung pinutol natin dahil dalawa po yung ating chamber. Ito na po, nagawa na po natin yung kanyang chamber cover na anti-liyab. Pabrikit po muna natin mga kapatid yung gilid ng ating chamber cover para hindi po lumusot yung kanyang tubig in case na umapaw po. Ito po yung sikreto para hindi makapasok yung tubig sa ilalim po ng ating chamber. Ito na po. Na-welding na po natin mga kapatid. Gamit natin na stainless na pang welding. Ito po, dalawa na po yung nagawa natin. Isunod naman po natin yung pinaka-umbrella po ng ating chamber cover na anti-liyab. Ito po yung nagsasangga po ng kanyang tubig in case na umapaw po sa ating mga kaldero. Ipitin natin ang vice grip mga kapatid. Lagyan po natin ng paapo yung ating takip sa butas ng ating chamber cover mga kapatid. Gamit natin mga kapatid ay stainless din po para hindi po basta-basta nalulusaw. Ayan, full weld po natin mga kapatid para hindi po matanggal po yung ating bracket sa chamber cover po. Ito na po. At baluktutin na rin po natin mga kapatid para sa paapo ng ating chamber cover. Ayan, isukat po muna natin mga kapatid. Ayan. Putulan po muna natin mga kapatid yung kanyang paa para hindi po mahaba. Yung katamtaman lampot na hindi po basta-basta mapasok ng tubig in case na umapaw po yung ating kaldero. Ayan, naputulan na po natin. Ipabrikit na po natin mga kapatid doon sa kanyang chamber cover para pantay po. Silipin natin ng maayos para pumantay. Ito na po. Lagyan na rin po natin ng tin plate dito sa gilid po. Yung stainless tin plate po sa gilid para ito po yung nagpapaangat ng kanyang apoy at hindi po kalat-kalat po yung kanyang apoy sa gilid. Ito na po yung ating kalan. Double border mga kapatid yung ating kalan. Lagyan na po natin ng bracket sa kanyang tangke. Ito po yung tagapigil ng kanyang tangke mga kapatid. Yung bracket na ito gamit natin ay 1x1 na angle bar. Matibay po yung ating kalan mga kapatid dahil makapal po yung ginamit nating chamber. 1/4 po. Ayan. Ayan. 4 inches po yung gamit natin na chamber. Yung diameter niya po. Ito na po yung ating takip sa ating double burner na kalan. Ayan, napakatibay po ng ating chamber cover mga kapatid dahil stainless po ito. Isunod naman natin mga kapatid yung kalan plate. Ayan po. Dalawa po yung ating kalan plate. Matibay po yung ating kalan plate dahil gawa po ito sa bakal po na makapal. Pabrikit na rin po natin mga kapatid para hindi po gumalaw yung ating kalan plate. Ayan. Mixer
Make sure lang natin mga kapatid, maganda po yung pagkakapabrikit para hindi basta-basta matanggal po yung ating kalan plate mga kapatid. Dahil mabibigat po yung pwede nating ilagay dito. Kayang-kaya po kahit po mga malalaking kaldero po. Heavy duty po yung ating kalan. Ito na po. Ayan. Ito na po. Nasimbol na po natin yung ating kalan. Ikabit naman natin po yung kanyang bracket po sa kanyang tin plate sa takip po ng ating blower ng kalan. I-forward po natin mga kapatid para hindi basta-basta matanggal. Ito po yung kanyang bracket po sa takip po ng ating kalan. Mixer lang natin mga kapatid, maganda po yung pagkakapabricate ng ating bracket ng ating tin plate po sa blower cover mga kapatid. Ayan. Ito na po, ito na yung bracket po ng ating tin plate sa blower cover mga kapatid. Ito po yung takip po ng ating blower para hindi basta-basta po mabasa ng tubig in case na umapaw yung ating kalan. Lagyan na rin po natin ng sabitan po yung ating blower speed controller. Gamit po natin mga kapatid ay angle bar. Ayan mga kapatid, mixer lang natin na matibay po yung pagkakapabricate natin para hindi basta-basta matanggal po yung ating sabitan. Ayan. Ito na po, natapos na po natin yung ating sabitan ng blower mga kapatid. Napakasimple lang po. Pinturahan na rin po natin mga kapatid para po maganda po tingnan yung ating kalan. Gamit natin po ay makintab po na pintura. Ayan. Napakatibay po ng ating kalan ay makakapal po na bakal yung gamit natin sa ating kalan mga kapatid. Heavy duty po yung ating kalan. Napakatipid po ng kalan na ito dahil po kalan diesel oil lang po yung gamit natin. Hindi na po tayo gagamit ng cooking gas. Tumaas po yung ating cooking gas ngayon mga kapatid. Ito po yung pinaka-alternatibo nating paraan para makatipid po tayo sa pangluto sa bahay mga kapatid. Ayan mga kapatid, napaka-tipid po ng ating kalan. Ang kagandahan po nito mga kapatid ay heavy duty po yung ating kalan. Ayan, ito po yung kanyang blower cover mga kapatid, pininturahan ko na rin po. Ito po yung kanyang tangke, pinturahan po natin ng aluminum para
Kaaya-aya po tingnan mga kapatid. Ayan. Heavy duty po yung ating tangke mga kapatid. Dahil bakal po ito, hindi ito basta-basta ma-deform. Ito na po yung ating kalan. Ito na rin po yung ating tangke. Ito po yung kanyang chamber cover mga kapatid. Ayan, anti-liab po yung ating chamber cover mga kapatid. Ito po yung kanyang blower sa ilalim mga kapatid, dalawa po. Turbo po yung gamit natin blower. Isa nga pala mga kapatid, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe para mapapanood niyo pa po ang mga sunod kong video. At marami pa po akong maibigay sa inyo na tutorial. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, God bless, God bless. Binabati ko nga pala mga kapatid yung mga nanonood sa aking video na ito. Sa mga datihan na pong nanonood at sa mga baguhan po, binabati ko po kayong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Ito na po yung ating burner mga kapatid. Yung height niya po ay 5 cm. Yung burner diameter ay 1 inches. Yung sa taas na butas mga kapatid ay 8. Gamit po natin drill bit ay 1.5. Yung sa gitna ay 8. Gamit natin drill bit ay 1.5. Ito na po, nakasulat na po lahat. Ito na rin po, ibalik na po natin yung kanyang takip. Ayan. Natapos na po natin mga kapatid yung ating kalan na double burner. Ayan na po. Ito na po yung kanyang apoy. Napakaganda po. Kulay blue po yung kanyang apoy mga kapatid. Hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan. Sa muli mga kapatid, sana po mayroon po kayong natutunan sa tutorial ko na ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, God bless, God bless.